Ikaw, Gabriel, tumigil ka nga sa paglalaro mo ng Mobile Legends na yan. Bumangon ka dyan at dalian mo. Pa naman nagsisimula pa lang kami ng tropa ko eh. Ano na naman po ba? Maglagay ka ng 5 pares sa damit sa bag mo. Paalis na tayo ngayon. Isan po ba tayo pupunta pa? Magtatrabaho tayo sa ginagawang dam. Wala na tayong pera. Simot ang budget. Bakit kasama po ako? Malamang isasama kita dahil kasing laki ka na ng kalabaw. Kayang-kaya mo na magtrabaho sa construction. Bumangon ka dyan at dalian mo. Aalis na tayo. Pa naman di ko pa po kaya magtrabaho sa construction Dito na lamang po muna ako sa bahay pa. Tsaka malapit lang naman po yung dam dyan sa bundok Kahit di na po kayo magdala ng damit, makakauwi naman po kayo agad dito Bakla ka ba? Alam mo, Gabriel, tuwing yayayain kita magtrabaho sa construction, palagi kang tumatanggi. Anong mapapala mo dyan sa kakalaro mo ng Mobile Legends na yan? Kikita ka ba ng pera dyan? Tanong ko po noon sa anak kong binata na 18 anyos na, Sir Will, pero walang alam na trabaho. Napakatangkad na po niya, Sir Will, at ang gwapo po niya. Subalit ganyan po siya lagi. Puro na lang ML, Mobile Legends, na wala namang naidudulot na maganda sa kanya. Maski pambili namin ng mga sabon noon at bigas dito sa bahay, di na po siya makaambag. Puro lang po laro ng ML ang inaatupag. Bakit ako nakapagpalaki ng isang binata na halos kalabaw na sa sobrang laki? Pasalamat ang binata na ito at namana mong itsura mo sa akin, kundi itatakwil na kita bilang anak ko. Isa kang tamad. Nagulat ako, Sir Will. Biglang itinapon ni Gabriel ang cellphone na hawak niya. Bigla po siyang bumangon noon at kaagad na pumunta sa harapan ko at niyakap po ako ng mahigpit. Naglalambing na po noon ang anak ko. Kaya napasulat po ako sa inyo, Sir Will, dahil sa mga ganito na estilo niya kapag inuutusan ko po siya. Saan po ba niya natutunan na yumakap sa tatay niya kapag ako'y galit na? Sabay sabi pa niya ng ganito. Hindi na po ako makagalaw ng mga oras na yon dahil ang anak ko na binata na ang tangkad at parang kalabaw na malaki pa po sa akin ay na-corner po ako at niyayakap po ako at nagsasabi ng mga bagay na ganito. Anak, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Baka may makakita sa atin na mga kapitbahay. Baka isipin ng mga kapitbahay kung sinong lalaking yumayakap sa akin. Baka isipin na bakla ako. Subalit sumagot si Gabriel ng ganito. Pa, di ba po, mahal na mahal niyo po ako? Bakit niyo po ako pahihirapan doon sa construction site? Mabibilad po ako doon Di ba po? Mahal niyo po ako talaga, di ba? Huwag niyo na po akong yayahin papunta doon. Uwi ka po ni Gabriel, hindi ko alam kung tinitricks lang po ako o iniisahan ako para lang di siya makapagtrabaho. Ngunit habang pahigpit ng pahigpit ang yakap po niya sa akin at nakasampay ang baba niya sa balikat ko dahil ang tangkad po niya, bakit ganito po makadikit sa akin itong anak ko na binata, Sir Will? At ilang segundo pang lumipas, tinaas ko ang kamay ko. Tinutulak ko na po talaga siya dahil ang higpit na po ng mga bisig niya na nakayakap sa akin noon, na halos nakapulupot na po siya sa akin noon. Pinaalis ko na po siya talaga. Gabriel, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Tatay mo ako. Porke ba mas malaki ka sa akin at napakalaking binata mo na gaganituin mo ako? Tatay mo ako. Di mo dapat ako niyayakap ng ganito kahigpit. Hindi na ako makahinga. Dito na po siya biglang bumitiw, Sir Will, at kaagad siyang umatras papalayo sa akin at nahiya na po siya. Tumalikod po siya at kaagad na dinampot yung cellphone niya ulit at umupo po siya doon sa may sopa. Di na siya makatingin sa akin noon. Kinausap ko siya. Ano ginawa mo? Bakit mo ako ginanon? Porke ba mas malaki ka na sa akin? Dahil ba binata ka na, gaganunin mo ako? Yayakap ko sa akin ng sobrang hibit
hanggang sa nasasaktan ako. Ano? Sumagot ka nga, Gabriel. Bakit mo ako ginanon? At sumagot naman po siya sa mahinang tono ng boses na halos nahihiya na siya ang itsura niya ng mga oras na ito. Siguro po kahit siya, naguguluhan po siya sa sarili niya. Sorry po pa. Di na po mauulit yun. Sasamahan na lang po kita doon sa dam site. Tutulong po ako sa pagtatrabaho niyo sa construction site na yun. Yan ang gusto kong marinig sa isang binata na anak ko, na halos parang kalabaw na. Gusto kong matuto kang magtrabaho dahil malaki ka. Bagay ka sa construction. Pwede kang kumita ng malaking pera dun, anak. Sir Will, na-spoil ko po ata kasi itong anak ko na si Gabriel mula pagkabata niya ito. Ganun na lamang makayakap sa akin at makalambing na kahit nasasaktan niya na po ako. Ang problema, kasi bigla-biglaan po siyang sinusumpong ng mga ganun. Kung makayakap ng mahigpit, akala mo mawawasak na ako. Pero gwapo po yan na anak ko na yan, na binata na yan. Medyo kahawig po niya si Dennis Trillo. At nung nagkasundo na po kami, ako na po ang naglagay ng mga damit niya sa bag dahil doon na po kami matutulog sa dam mismo. Marami po kasing trabaho doon at hindi na talaga makakauwi pa. Ang dami doon ng mga lalaki na construction worker din sa site na yon. Karamihan doon tatay na at may mga kasama ring mga binatang anak nila. Marami po siyang makikilala sa site na yon. Yung iba, mga gwapo rin ang mga tatay doon at mga gwapo rin yung mga anak nila. Yung iba po doon sa site. Pagdating namin doon, bigla po akong nagulat. Itong si Gabriel, umakbay po sa akin na para bang tropa niya ako. Itatay niya ako eh. Kinausap ko siya kasi nakakawalang respeto sa harap ng maraming tao. Nahihiya talaga ako, Sir Will, na inaakbayan ako ng isang anak ko. Mga tatay rin kasi mga nandoon eh. At yung mga anak nila na binata, may mga respeto sa kanila. Di gaya nitong anak ko. Gabriel, anak, huwag kang ganyan sa akin. Pwede ba? Ibaba mong braso mo. Alisin mo yan sa balikat ko, tatay mo ako. Hindi mo dapat ako inaakbayan ng ganito kadikit sa harap ng maraming tao. Nakakawala ng respeto. Nagtitinginan na sa atin ng mga lalaki dito. Subalit sumagot si Gabriel sa akin ng pabalang. Ano naman po pa kung inaakbayan kita? Baka po naiinggit lang sila kaya tingin sila ng tingin sa atin. Tatay naman po kita eh. Anong naiinggit? Nawawalan sila ng respeto sa akin dahil sa mga inaasta mo sa akin? Porke ba mas matangkad ka na sa akin? At mas malaki ka pa sa akin? Gagawin mo na lang kung anong gusto mong gawin sa akin? Sa harapan ng maraming tao? Pwede ba, Gabriel? Ibaba mo na nga ang braso mo sa balikat ko. Hindi mo ako tropa. Sumunod ka lang sa akin sa paglalakad. Diyan ka lang sa likod ko. Dahil nagtitinginan ng mga tatay oh. Baka isipin ng mga yan, jowa kita. Baka isipin na bakla ako. Huwag mo na nga sabi akong akbayan eh. Mapagkakamalan tayo dito eh. Anak, ano ba? Subalit sumagot na naman si Gabriel ng pabalang. Papa naman eh, napakaselan mo naman eh. Inaakbayan lang naman kita eh. Tsaka magkamukha naman tayo halos eh. Makikita naman nila na anak mo po ako eh. Kahit na. Ibaba mong braso mo. Nakakaya. Di mo alam ang iniisip ng mga yan. Pagchichismisan tayo ng mga yan. Ang laki na ng daladala mo hanggang ngayon. Dikit ka pa ng dikit sa akin. Gusto mo pabinyagan ko ulit yan? Oo na. Ibababa ako na. Hindi na kita aakbayan. Huwag mo lang akong pagpabinyagan ulit doon sa kumpare mong taga-binyag ng mga binata. Kakahilom nga lang po ng sugat nito nung isang buwan eh. Makati pa nga ang peklat nito eh. Oo na, di na kita aakbayan pa. At sa wakas po noon, Sir Will,
Ibinaba ni Gabriel ang braso niya sa akin at hindi na po siya umakbay sa akin at diretso na po kami sa lugar kung saan kami noon magtatrabaho. Magbubuhat po kami noon ng mga bato at itatambak namin doon sa gilid ng bundok, doon sa ginagawang riprap. Takot naman pala siyang pabinyagan ko ulit doon sa kumpare ko. Alam niyo Sir Will, nung pinabinyagan ko yan si Gabriel kay kumpare ko, habang ngumunguya po yan ng daon ng bayabas, bigla raw pong naging higante at lumobo yung nasa baba niya at nagulat ang kumpare ko noon. Kahit ako di ko alam kung bakit at kanino na namana. Yung daladala niya na yun. Yan kasi na binata kong anak. Hindi naman talaga ganyan sa akin katindi. Iba talagang sa kanya. Sabi ng kumpare ko, lagot raw po yung magiging babae ng anak ko na ito. Durog raw pong babae na mapapangasawa nitong anak ko. Mabuti at kalaunan, naging normal daw ulit yung sukat, sabi ng kumpare ko, at naisagawa na nga po niya ang pagbibinyag dito sa anak ko doon sa ilog. At matapos ang buong araw na yon, kami ay pagod ng anak ko kakatambak ng bato sa gilid ng bundok, Sir Will. Pagsapit ng gabi, habang kami ay nakaupo sa labas ng kubo ng aming barracks, ang dami pong mga tatay at binata na palakad-lakad sa harapan namin. Papunta silang lahat sa ilog upang maligo. May dala po silang mga sabon at tuwalya. Madudumi po ang mga katawan nila sa buong maghapon na pagtatrabaho nila. Nagsalita po si Gabriel ng labis kong ikinagulat noon, Sir Will. Pa, may lalaking lumapit po sa akin kanina at ang sabi po niya, hindi niyo raw po ako tunay na anak. Ampun niyo lang daw po ako. Totoo po ba yun? Dito na po ako parang binuhusan ng isang malamig na tubig dahil sa isang kumpare kong nagtraidor sa akin. Ibinunyag niya po sa anak ko ang lihim ko na matagal kong tinatago. Traidor siya. Hindi na sana ako nag-apply pa dito sa construction site ng dam na ito. Dito lang pala mabubunyag ang lihim ko sa anak ko na binata. Traidor talaga tong kumpare ko na ito. Nanggigigil po ako noon. Siyempre hindi ako umamin, Sir Will. Ano? Sino may sabi niyan sa'yo? At sasapakin ko yan. Saan mo ba napulot ang ganyang kwento, Gabriel, anak ka? Pwede ba? Huwag kang nakikinig sa kung kani-kanino dyan. Dito na po gumuhit sa mukha ni Gabriel ang pagdududa sa akin nung gabi na yon. Ngunit pinapaniwala ko talaga siya sa isang kasinungalingan, Sir Will. Gumawa ako ng paraan upang sa akin po siya maniwala at hindi doon sa kumpare ko. Kahit totoo naman po ang sinabi ng kumpare ko. Pero nasa loob ko ang katotohanan na hindi ko talaga siya totoong anak. Kaya itong mga sinabi ko sa kanya, anak, hindi totoo ang sinasabi ng lalaki na yon. Binibiro ka lang nun. Kasi ang gwapo mo eh. At ang tangkad mo na. Naiingit lang yun kasi wala yung anak. Talaga pa? Hindi po talaga totoo na ako'y ampunin niyo? Oo naman. Dahil kailan ba kita niloko ha? Buong buhay ko wala akong ginawa kundi maghanap buhay para sa'yo. Lahat ng pera na kinikita ko para sa'yo ginagastos ko, di ba, sa'yo? Sa tingin mo, niloloko lang kita mula pagkabata mo? Gagastusan ba kita kung ampun kita? Oo nga po pala, sorry pa. Sorry po, nagduda ako sa inyo. Payakap nga po. Ano ba? Tumigil ka nga, Gabriel, anak. Walang binata na yakap ng yakap sa tatay niya. Kaya tumigil ka na sa kakaganyan mo sa akin. Pinatigil ko po si Gabriel noon, Sir Will, kasi nangyayakap na naman eh. Ang daming mga lalaki sa paligid noon. Mga tatay at mga binata. Baka anong isipin talaga nila na palaging yumayakap sa akin ng binata kong anak na to. Nakikita mo ba ang mga lalaki na yan, anak? Kapag yumakap ka sa akin, iisipin nila
Nababakla ka sa akin. Iisipin nila na baka jowa kita. Kaya huwag kang dikit ng dikit sa akin parati ha. Layo-layo ka lagi sa akin. Sige po. Mamaya na lang po ako yayakap sa inyo kapag nasa loob na tayo ng kubo na barracks. Kapag matutulog na. Doon na lang po ako yayakap sa inyo kapag katabi ko na kayo. Tumigil ka. Kahit sa pagtulog hindi ka pwedeng dumikit sa akin, anak. Ha? Gets mo? Bakit isinama mo pa ako dito? Kung ganyan ka lang naman pala sa akin pa. Anong pinagsasabi mo? Isinama kita dito para dalawa tayong kikita ng pera. Hindi dahil sense ang kagustuhan mong palaging mangyakap sa akin. Hindi dahil dyan. Alam mo Gabriel, napapansin ko nag-iiba ka na. Bakit ka ba dikit ng dikit sa akin ha? Anak kita, hindi yan maganda tignan sa harap ng maraming tao. Baka kung ano nang isipin nila. Naglalambing lang naman ako pa. Wala naman masama kung malapit ang anak na binata sa tatay nila eh. Mabuti nga yung ganito tayo para close tayo lalo eh. Hindi. Hindi maganda tignan yan sinasabi mo. Bawal yan anak. Hanggang sa sumapit ang hating gabi at noong nakahiga na ako sa papag, nakawayan, biglang humiga sa tabi ko si Gabriel at kaagad po siyang dumagan sa akin. Sobrang bigat po niya. Nangyakap na naman siya. Anak ng kidlat talaga. Ano na naman yan? Nananadya ka ba? Di ba sabi ko huwag kang didikit sa akin? Ba't mo ako dinadaganan? Muntik na akong madurog sa ilalim mo. Napakabigat mo. Pa naman eh. Pumatong lang naman ako kasi pagod na pagod ako. Kaya dumagad na ako sa ibabaw niyo. Gusto ko lang maglambing sa inyo at mayakap kayo eh. Pagod na pagod ako buong maghapon eh. Pinapabayaan niyo ako na nakatambay ako doon sa labas. Di niyo na ako pinapansin. King ina! Talang ka talaga. Pati ba naman sa pagtulog kailangan pa kitang yayain? Kailangan pa kitang pansinin? Ba't di ka magkusa pumasok dito at matulog ka? Napakalaki mo na Gabriel anak. Dambuhala ka ng binata ka. Yayayain pa kitang matulog dito. Kung pagod ka, matulog ka dito ng kusa mo. Papansin ka talaga no? Ewan ko sa'yo pa. Napakaselan mo na. Dati-rati binubuhat mo pa nga ako papunta sa kama tuwing makakatulog ako sa labas ng bahay natin sa duyan. Dati yun. Kasi maliit ka pa noon. Ngayon ang tangkad mo ng damulag ka. Sa tingin mo makakaya pa kitang buhatin ka? Iwan ko sa'yo pa. Siguro totoo yung sinabi sa akin ng lalaki kanina na ampun niya ako. Siguro totoo yung sinabi ng kumpare mo na di mo talaga ako tunay na anak eh. Dito na po ako biglang tumakbo at umupo sa tabi ni Gabriel Sir Will dahil parang iiyak na siya. Napikon siya. Iniisip niya talaga na di ko siya anak. Natataranta ako kapag iniisip niya na ganun kasi baka maglaya siya eh. Iwanan niya ako. Di ko alam kung saan siya hahanapin kapag naglaya siya. Kinausap ko siya ulit noon. Anak, Gabriel, huwag kang maniniwala doon sa kumpare ko. Sa akin ka maniwala kasi loko-loko yun eh. Halika na. Tulog ka na dito. Pwede ka na tumabi sa akin. Pero huwag kang mangyayakap ng mahigpit ha. Kasi di ako nakakahinga pag yakap mo ako eh. At nakinig naman po si Gabriel noon. Sumunod siya sa sinabi ko na matulog na siya sa tabi ko. Subalit noong nakahiga na siya sa tabi ko at nung pikit na ang mga mata niya, bumangon ako at umupo sa tabi niya. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Napansin ko na parami ng parami ang mga balbas niya sa paligid ng mukha niya. Sa taas ng mga labi niya, sa baba ng ilong niya, at yung mga kamay niya at paa niya. Ang lalapad na po talaga. Napakatangkad na po niya. Pero ang nakapanggigilalas, ang kinis po ng balat ng anak ko na ito. Sa binti at legs niya, pati braso niya, na meron lamang pong konting maninipis na mga balbon Sir Will. Sa loob-loob ko, hindi talaga kita anak, Gab.
Kasi kung anak kita, siguro kasing laki lang kita eh. Siguro ang tatay mo ay napakatangkad na tao at ang bait mo pa, Gab. Napakalambing mong anak sa tatay mo, sa akin. Kaso minsan, nasosobrahan ka na, kaya umiiwas ako sa'yo. Sir Will, bigla kaming pinauwi nung gabi na yon dahil umulan daw ng malakas sa kabundukan na pinagmumula ng ilog ng dam na yon. Dali-dali kaming umalis sa lugar na yon dahil aapaw daw po ang ilog. Bumalik kami ng anak ko sa bahay at inumaga na kami ng dating. Hinayaan ko po si Gabriel na makatulog ng buong maghapon sa bahay ko dahil naawa ako sa kanya. Puyat ang inabot niya kakalikas namin sa dam na yon. Ngunit pagsapit ng gabi, nagimbal ako sa lalaking dumating sa bahay. Ang totoong tatay ni Gabriel. Pagbungad dito sa pinto, napakatangkad pala talaga ng lalaki na ito, ng tatay ni Gabriel. Pinaupo ko siya sa may sala ko noon. Nag-usap kaming dalawa sa may sala habang si Gabriel ay tulog pa noon. Ngunit sa aming pag-uusap, di po ako makatingin ng diretso sa tatay ni Gabriel dahil sobrang gwapo po nito. At kamukhang kamukha talaga nito si Gabriel na para bang kausap o kaharap ko ngayon si Gab. Natulog pa nga noon. Ang sabi ko sa tatay ni Gabriel, bakit bigla siyang nagpakita? Ang bilis po ng mga pangyayari. Bakit bigla kang nagpakita dito? At paanong nahanap mong bahay ko ha? Hindi pa nga ako natatapos magsalita ay bigla akong sinunggaban ng tatay ni Gabriel at hinalikan po ako sa mga labi ko. Nang laki po ang mata ko habang nasa harapan ko ang tatay ni Gabriel at nakatapat ang mukha niya sa mukha ko. Nakalapat ang mga lips niya sa labi ko na para bang maligamgam ang pakiramdam na nakadikit ang mga labi niya sa labi ko at ako po'y nanghihina ng mga oras na yon. Kaagad ko po siyang itinulak at nagpunas po ako ng kamay ko sa mga lips ko dahil sa biglaang paghalik niya sa akin noon. At nagmula talaga ang pinaka first kiss ko sa buong buhay ko sa isang taong hindi ko kilala at tatay pala nitong ampun ko. Walang hiya. Bakla ba itong tatay ni Gabriel? Hanggang sa dahil napahiya siya. Napahiya po siya eh. Tinula ko siya. Di ko tinanggap at di ko pinapagpatuloy ang paghalik niya sa akin. At bigla siyang nagsalita. Sorry. Pasasalamat ko lang namang halik na yun eh. Sa'yo. Sa pag-aaruga mo sa anak ko. Sorry kung na-offend kita. Huwag mong isipin na bakla ako, mali ka. Hindi ako bakla. Nagpapasalamat lang talaga ako sa pag-aaruga mo kay Gabriel. Salamat sa'yo, Dan. At kilala mo talagang pangalan ko? Oo, sinabi sa akin ng mga kumpare mo sa dam site. Ikukunin mo na ba sa akin ang anak mo? Hindi. Wala sa plano ko yan. Makikitira lang ako dito muna sa bahay mo. Walang hiya. Pagkatapos pa akong ilips to lips, titira ka pa talaga dito? Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo sa akin? Bakla ka ba? Hindi nga ako bakla. Ang cute mo lang kasi. Pinasasalamatan lang kita. Kaya kita hinalikan. Pasalamat ko sa iyo yun. Kasi napalaki mo ng maayos si Gabriel. Pasalamat? May pasalamat mang halik? Sorry na. Pasensya na. Ganito lang kasi talaga ako eh. Asaan pala yung anak ko? Paano doon siya sa kwarto niya? Huwag mong gigisingin ha. Oo, dito lang ako. Di ko siya gigisingin. Di ko siya iistorbohin. Tsaka wala akong plano na sabihin sa kanya na akong tatay niya. Wala akong planong magpakilala sa kanya. At bakit? Bakit ayaw mong sabihin? Wala lang. Respeto ko sa'yo. Kasi ikaw talaga ang nag-alaga sa kanya eh. At kinilala niyang tatay niya. Sa'yo na siya.
Hindi ko siya aagawin sa'yo. At saka ayaw kong sirain ang pinagsamahan ninyo. Okay lang sa akin na hindi niya malaman ako ang totoong tatay niya. Basta masaya ka lang. Ako? Magiging masaya? Ano naman ang kinalaman ko sa pagiging magtatay ninyo? Wala. Nire-respeto lang talaga kita at ayaw kong magkagulo kayong dalawa. Kaya sa'yo ng anak ko na yan. Masaya rin naman ako na araw-araw ko naman siyang makikita dito sa bahay mo. Tsaka ikaw, masaya ako na araw-araw din kitang makikita dito sa bahay mo. Ang gwapo mo eh. King inang talangka. Ako gwapo? Ano akala mo sa akin? Babae na pwede mong bulahin? Ilagay mo na nga doon sa cabinet ang bag mo. Bibigyan lang kita ng 1 linggo para tumira dito ha. Okay, sabi mo eh. 1 linggo ay sapat na sa akin para makita at makasama araw-araw si Gabriel. Kahit hindi niya alam na ako ang tatay niya. Wala rin naman kasi talaga akong planong magpakilala pa sa kanya eh. Sir Will, pakasabi niya noon, nilagay niya ang bag niya sa cabinet sabay dungaw sa kwarto ko. Tinignan niya si Gabriel doon na ang lalim pa ng tulog noon. Litong-lito po ako sa mga nangyayari, Sir Will. Isang tatay na dumating. Totoong tatay ni Gabriel. Ngunit ayaw sabihin niya na siya ang tatay nito. Tapos ako ang tinatarget niya. Sira ba siya? O bading lang talaga siya? Alam ko po nakakaiba ang istorya na ito. Sa buhay ko na ito, Sir Will. Kaya napasulat po talaga ako sa inyo para matulungan ninyo ako sa kung anong dapat kong gawin na pakikitungo sa kanya dito sa tatay ni Gabriel sa bahay ko. Lumipas ang gabi na yon. Kinaumagahan, nangahoy po ako sa gubat. King ina, sumunod po siya. Ang kinukwento ko po ay itong tatay pa rin ni Gabriel. Wala akong trabaho sa dam nung araw na yon at mangangahoy lamang nga po ako sa gubat ng panggatong, ngunit sinundan po ako ng tatay ni Gab. Oh, bakit sumunod ka dito sa akin sa gubat? Baka maano ka dito ng mga ahas dito. Maraming ahas dito. Sinundan kita kasi baka ikaw ang mapano dito eh. Gusto kong tulungan kang mangahoy para di ka na masyadong mapagod pa. Eh ano naman kung mapagod ako? Sanay kami sa buhay ko dito sa bundok ng anak mo na si Gabriel. Walang hiya. Di pa nga ako tapos magsalita, bigla siyang pumunta sa may likuran ko at mabagal niya po akong niyakap at hinalikan sa may liig ko na talagang kinilabutan po ako. Anak ng talangka talaga. Ang talim ng bigote mong lalaki ka. Gusto mong hampasin kita ng kahoy na bit-bit ko? Ano bang ginagawa mo sa likod ko? Bading ka ba? Bakit ka ba nangkikis sa may liig ko? Dito pa talaga sa bundok naisipan mo yan? Ang sungit mo naman. Naglalambing lang. Kaibigan mo na ako, di ba? Sorry na. Uwi ka po niya. Kaagad akong naglakad papalayo. Kakadiri. Ito. Mga kahoy. Ilagay mo sa sako. Kunin mo tong 1 sako. Buwisit ka. Huwag kang didikit sa akin ha. Mangahoy ka lang dyan. Durugin ko ang mata mo. Aray ko naman. Oo na. Hindi na kita hahalikan. Talaga. Kasi masasapa kita kapag hinalikan mo pa ako. Sir Will, pakapuno namin ng mga kahoy sa sako, umuwi ako kaagad. Nakasunod yung papa ni Gabriel pa rin sa akin. Di ko kinakausap kasi malala palang tama nun eh. Pagdating sa bahay, nakita na po siya ni Gabriel. Nagising na po noon. Kitang-kita ng mga mata ko ang lukso ng dugo kay Gabriel at sa totoong tatay niya. Subalit pinanindigan talaga ng tatay niya na wag umamin sa harap niya. Nagsalita si Gabriel. Sino siya pa? Kumpare ko siya, anak. Gising ka na pala.
Mano ka na dito sa kumpare ko at nagmano naman po si Gabriel. Kitang-kita sa mga mata ng tatay ni Gabriel na halos maluha na ito pagkakita po niya sa anak niya. Kaagad na umalis ang tatay ni Gabriel at pumunta po siya sa likod ng bahay. Agad ko naman po siyang sinundan upang kausapin, subalit pagdating ko po doon ay tumutulo na nga po ang luha sa mga mata niya. Madali ko po siyang inakbayan at pinakalma ko po siya. Yumakap po ako sa kanya kahit di ko kaya. Niyakap ko po siya ng mahigpit dahil naawa ako. At ang sabi niya, "Salamat ha. Napalaki mo ng maayos ang anak ko, pare. Salamat talaga. Wala akong masabi sa pagpapalaki mo sa kanya. Napakalaking tao na niya." "Walang anuman. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kunin mo na siya. Sa'yo na ulit siya dahil anak mo siya." "Hindi. Hindi ko siya kukunin sa'yo. Hindi ko sisirain ang relasyon ninyong dalawa. Tsaka wala naman akong ambag sa pagpapalaki sa kanya. Wala akong karapatan na bawiin siya sa'yo. Ikaw nang bahala sa akin. At ikaw nang bahala sa anak ko." "Anong ibig mong sabihin na akong bahala sa'yo at bahala sa anak mo?" "Ano, ang ibig ko sabihin, payagan mo ako na tumira dito sa bahay mo habang buhay. Maninilbihan ako dito sa bahay mo. Pare, magtatrabaho ako. Maghahanap buhay ako kung kinakailangan para lang kumita ako ng pera para sa inyong dalawa." "Ano? Ba't mo gagawin yan? Kaya ko naman magtrabaho para sa amin. Para sa akin." Gusto ko eh. Gusto kong pagsilbihan ka habang buhay bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagpapalaki mo ng maayos sa anak ko. Gusto ko andito lang ako sa tabi ng anak ko, dito sa bahay mo. At sa tabi mo rin. Hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin ha? Ang ibig kong sabihin, handa akong mamatay sa tabi mo. Handa akong makakasama ka habang buhay kasama ng anak ko. Baliw ka ba? Paano mo masasabi yan eh? Pareho tayong lalaki, pare. Hindi kita asawa. Bawal kang manatili sa tabi ko dahil mag-aasawa ako ng babae. Saka di pa kita kilala masyado eh. Malay ko ba kung anong personalidad mo? Tsaka tatay ka ng ampun ko eh. Di pwedeng sinasabi mo. Ang pwede lang ay dumito ka lang ng konting panahon. Gabayan mo siya sa maikling panahon. Kahit ilang buwan lang. Sige, handa akong maghintay hanggang sa makilala mo ang totoo kong pagkatao at lubusan mo akong payagan at matanggap mo ako dito sa bahay mo. Itanggap naman kita eh. Basta wag kang didikit o lalapit sa akin lagi. Lalo na't baka makita tayo ni Gabriel. Sir Will, binitiwan ko mula sa bisig ko. Yakap ko kasi siya noon eh. Pinakalma ko siya. Opo, yung tatay ni Gabriel. At umalis po ako. Pinuntahan ko si Gabriel sa kwarto ko. Pagdating ko doon sa kwarto ko, bigla akong natumba sa may higaan. Walang hiya. Si Gabriel, tinulak ako bigla. Napatumba ako sa higaan. At yumakap na naman po sa akin si Gabriel. Sabi niya, bakit raw hindi niya ako katabi kagabi matulog? Wika po ni Gabriel. Sabi ko, sa may sala ako natulog kasi. Pa, bakit wala kayo dito sa tabi ko kagabi? Sa may sala ako natulog eh. Kita mo naman na may bisita tayo, di ba? Yang kumpare ko. Sige na, bitiwan mo na ako anak. Malaki ka na. Huwag ka na palaging yumayakap sa akin ha. O naglalambing ha. Di ba paulit-ulit ko lang sinasabi sa'yo yan, Gabriel, di ba? Kasi hindi maganda tignan. At saka, nasasaktan mo ako lagi, ang bigat mo eh. Ang selan mo naman pa. Pagkis nga ako ba? At hinalikan po ako ni Gabriel sa may pisngi ko. Kaagad akong nanalukbong ng kumot dahil nakakailang talaga siya. Manang-mana pala talaga siya sa tatay niya. Napakalambing nilang dalawa. Bakit ba kasi Sir Will may mga lalaki na mahilig yumakap sa kapwa lalaki at manghalik pa? Nakakailang po talaga. Parang gusto ko nang sabihin noon kay Gabriel na tatay niya ang lalaking dumating sa bahay para makapag-isip-isip sila at wag nang mang ano sa akin kasi ewan ko ba kinikilabutan ako sa kanila eh.
magtatay talaga sila. At pakakain namin ng hapunan, nasa may balkonahe na ako noon. Nagpapatunaw po ako ng pagkain sa may balkonahe. At ayan na naman yung tatay ni Gab, papalapit sa akin. Na para bang bading kung makatingin sa akin. Habulin po ata ako ng mga bading Sir Will. Oo. Bakit mo iniwan yung anak mo doon sa kusina? Pagkakataon mo na para makabanding yun. Kumakain na kayo, umalis ka pa doon. Wala eh. Natamlay ako kumain nung umalis ka eh. Ang tamlay kumain kapag hindi ka kasama dun eh. Ano akala mo sa akin, energy drink? Bumalik ka na doon at makibanding ka sa anak mo. Tagal mong nawala, di ba? Anong klaseng tatay ka? Mas inuuna mo pang lumandi kaysa makasamang anak mo doon. So payag ka na pala na nilalandi kita. Anong payag ang sinasabi mo? Ako nagsasabi lang. Sinasabi ko lang sa yung kaharutan mo sa kapwa mo lalaki. Tsaka di ako bakla ha. Di ako gaya ng iniisip mo. Bumalik ka na doon at kinakailangan. Kinakailangan ka na doon. Hindi ko kailangan ng pakawala na kagaya mo. Dito na po ako biglang ni lips to lips ng tatay ni Gab Sir Will pagkasabi ko na pakawala siya. Na insulto pala siya. At yun ang iginanti niya sa akin. Natameme po ako. Hindi ako makakibo. Habang nasa tapat ng mukha ko ang mukha niya. Walang hiya ka. Hindi ako makahinga. Ang init ng hininga mo. Makaalis na nga dito, mga bading kayo. At umalis po ako, Sir Will. Itinula ko siya noon. Ngunit sumunod siya. At nung nasa may likod bahay na ako noon, magduduyan na ako at magtatago doon. Niyakap niya ako ng maigpit. Di niya ako pinakawalan. Dito na po ako nang hina kasi may tumama sa likod ko noon eh. Na parang kahoy. Na parang kahoy na matulis sa parang bato na. Yung ano niya pala yun. Yung ano niya. Walang hiya. Kaagad akong umarap sa kanya dahil nakakailang talaga yun eh. Ang kulit eh. Pagharap ko sa kanya, wala na. Hinalikan ko na din siya. At napayakap na lamang po ako sa kanya ng mahigpit. At dinala kami ng mga paa namin sa may bodega ng bahay. At doon po sa may bodega, ang pinakaunang experience ko po, Sir Will, sa isang lalaki, sa tatay pa ng ampon ko. Walang hiya. At makalipas ang 10 minuto, naghiwalayan kami. Tinginan kami sa isa't isa. Napapatingin talaga ako sa kanya kasi ang bilis ng mga pangyayari. Para akong nahimasmasan. Bakit pa ako napunta sa mga ganun na pangyayari? Nagsalita ako sa kanya. Anak ka ng talangka naman oh. Bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito? At kaagad po ako, Sir Will, lumabas ng bodega. Napagtanto ko na mali. Tumakbo ako. Pumunta ako sa kwarto ko at nagkulong po ako sa kwarto doon. Sa kwarto ko noon. Pinabayaan ko na lamang po siya na mag-usap sila ni Gab doon sa may sala. Kasi nabigla rin po ako sa sarili ko eh. First time ko po yun sa kanya eh. Nanalukbong po ako ng kumot at buong magdamag akong nagkulong hanggang kinaumagaan. Kinaumagaan, pagising ko, nakita ko po yung tatay ni Gabriel na nagluluto ng agahan. Habang naglalaba po siya doon sa may gripo. Ako naman, nagpaliman-liman ako doon sa may TV. Nanood ako ng TV at patanaw-tanaw ako sa kanya doon sa tatay ni Gab na nagluluto sa kusina at naglalaba. Hindi ko alam kung anong iharap mong mukha sa kanya. Nahihiya ako doon sa may pangyayari doon sa may bodega eh. Tapos si Gabriel biglang umupo sa may tabi ko at umakbay sa akin at nakangiti. Sabi ni Gabriel, mabait daw yung kumpare ko. Wala siyang kaalam-alam. Tatay niya yun eh. At close na pala sila. Sir Will, hindi ko na po alam ang gagawin ko dito sa bahay ko. Kaya po sana, sa mga magko-comment dyan, comment na lamang po kayo. Advisean nyo na lang po ako at magbabasa po ako ng comment ninyo
kung ano po ang nararapat na susunod kong gawin dito sa tatay ni Gab at kay Gab. Maraming salamat po Sir Will sa pagbasa niyo ng kwento ko na ito. Paalam na po. Dito na lamang po ang aking kwento.